Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Pero hindi ikaw ang niligawan, kundi ako. Huwag ka na nga sumingit, boyfriend ko siya. Boyfriend? Niloloko mo ba ako? Ako ang magiging asawa niya. May pananagutan na siya sa akin. May nangyari na sa amin. Tama ka, may nangyari na nga sa inyo. Dahil nilasing mo siya at ginamit mo ang kahinaang niyang yon para makontrol mo siya. Walang yaka, papatayin kita. Bago pa man ako masugod ni Jewel, dumating si Mang Ricardo, Jake at Chang Loleng. Kaagad nila akong pinigilan. Niyakap ako ni Jake at nilayo kay Jewel. Mas lalo akong nakaramdam ng galit, kaya naman nagpumiglas ako, sinipa ang lalaking may hawak sa akin at tinulak palayo. Bitiwan mo ako, Jake! Hayop ka? Ako pa talagang aawatin mo? Tama na, Abril. Ayoko lang na magkasala ka. Magkasala? Kagaya ng ginawa mo? Niloko mo ko, Jake. Akala ko okay tayo. Tapos malalaman ko pumatol ka sa bata. Hindi na ako bata. Mag-18 na ako, no? Ah, talaga? 18 ka na? Ang dami kong kakilalang bata na 18 na. Pero hindi kagaya mo. Ang sama ng ugali mo. Sa pagkakataong ito, hindi nila ako napigilan. Nang gigigil at galit na galit kong inatake si Jewel, sinipa, sinampal, hinila ang buhok at halos ingudngud ko sa sahig. Hindi man lang nag-abala si Mang Ricardo na awatin ako. Nakayuko ang ulo niya, pumapatak ang luha. Alam kong nasasaktan siya sa ginawa ko sa anak niya. Pero napakalaki ng atraso ni Jewel para palagpasin ko lang. Binantaan ko na rin si Mang Ricardo na ipakukulong ko ang anak niya kapag nakialam. Ano ba, Avril? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Tumahimik ka! Wala kang karapatang magreklamo! Abril, baka naman pwede na natin tong pag-usapan ulit. Kasi mabubugbog mo ng sobra ang anak ko. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Mang Ricardo. Baka nakakalimutan nyo, naging mabuti ako sa inyo at sa anak nyo. Kahit na demonyita siya. Tama na, kuya. Huwag mo nang awatin si Avril. Tama naman ang ginawa niya. Kung tutuusin, kulang pa yan. Tama na, please. Huwag mo na akong saktan. Ayoko na. Habang tumatagal na hinihila-hila ko ang buhok ni Jewel, pakiramdam ko nagiging masama na ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na yata kilala ang tunay na ako eh. Kaya naman nang gigigil na binitiwan ko siya at tumingin kay Chang Loleng. Lumabo ang mga mata ko at nanginginig ang mga labi. Ano, Chang? Kukonsintihin niyo pa rin ang maling ginawa ng pamangkin niyo? Ako pa rin bang mag-a-adjust para sa kanya? Abril, mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Hiwalay na tayo. Huwag naman. Pag-usapan natin to. Pwede ba, Jake? Huwag kang plastic. Nang gumawa ka ng kalokohan sa likuran ko, pinag-usapan ba natin ito? Ang baboy-baboy mo. Kaya tumigil ka na. Wala kang karapatang makialam sa akin. Kung may makakakita sa akin sa mga sandaling ito, iisipin nila na nababaliw na ako. Nagalit ako sa sarili ko. Pero mas galit ako sa mga taong pinakitaan ko ng mga kabutihan pero gagantihan pa ako ng kasamaan. Para po lubos niyong maintindihan ang pinaghuhugutan kong galit, sisimulan po natin sa pinakaunang pagkakataon na nakilala ko ang mag-amang sina Mang Ricardo at Jewel. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako po si Avril, 39 years old sa ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo nangyari noong ako'y 22 anyos pa lamang, taong 2009. Nag-iisang anak lang po ako ng aking mama at papa. Madalas silang bumabiyahe abroad para sa trabaho. Kaya naman kinailangan nila akong ihanap ng yaya sa katauhan ni Chang Loleng para alagaan ako. Simula noon, nakagawian na nila ng mga magulang ko na ipagkatiwala ako kay Chang Loleng, pati na ang lahat. Nagpapadala sila ng allowance ko kada linggo para sa sweldo ni Chang Loleng at iba pang gastusin sa bahay. Avril, iha, bakit malungkot ka? Naku, huwag niyo na po akong pansinin, Chang. Alam niyo naman na madalas lang akong matulala. Naaalala ko lang po kasi sina mama at papa eh. Mabuti naman at hindi ka nagtatampo sa mga magulang mo. Hindi naman po, Chang. Para naman po sa akin ang mga ginagawa nila eh.
Naiintindihan ko po sila. Ay salamat naman at hindi ka kagaya ng ibang kabataan ngayon. Masyadong demanding sa mga magulang nila. Chang, okay na po ako na hindi nila nakakalimutan ng mahahalagang okasyon sa buhay ko. Sa panahon po ngayon, kailangan nating maging praktikal. Kung gugustuhin man nila na manatili dito sa Pilipinas, magagawa nila yon. Pero alam kong malaki ang kailangan nilang isakripisyo. Tsaka malapit na rin pong matapos ang masteral course ko. Kung sakali, pwede naman akong sumunod sa kanila. At thankful na rin po ako kasi dito pa rin po kayo hanggang ngayon. Naku, hindi mo ako kailangan pasalamatan, Iha. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sus, pareho na rin po yun ano. Binabantayan niyo ako at kumikita naman kayo sa pagtatrabaho. Ay, tama ka naman dyan. Pero Iha, may ipapakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit po, Tiyang Loleng? Ano po yun? Naalala mo ba ang kapatid ko na madalas kong ikuwento sa'yo? Si Kuya Ricardo? Lumuwas kasi siya dito sa Maynila kasama ang anak niya. Naghahanap siya ng trabaho eh. Naisip ko, kesa naman sa ibang lugar pa siya makarating, paano kaya kung dito na lang siya sa inyo mismo magtrabaho? Wala naman pong problema sa akin yon, Tiyang Loleng. Kung gustong magtrabaho ni Mang Ricardo, i-assign na lang po natin siya sa garden. Marunong naman po yata siyang magtanim ng mga bulaklak, hindi po ba? Ay nako, sige. Salamat Iha ha. Tatawagan ko siya kagad para masabi ang magandang balita. O sige po, Tiyang. Makalipas ang ilang araw, dumating nga sa bahay namin si Mang Ricardo at ang anak niyang teenager na si Jewel. Magiliw ko silang tinanggap at binigyan ng trabaho. Taos puso po ako nagpapasalamat sa kabutihan nyo sa amin ng anak ko, Mama Abril. Kung hindi nyo kami tinulungan, hindi ko na po alam kung saan kami pupulutin. Okay lang po, Mang Ricardo. Wala naman po ang mga magulang ko dito at mas masaya po na may kasama. Tsaka hindi na kayo iba sa akin. Kapatid niyo naman po si Tiyang Loleng eh. Hayaan nyo po, Ma'am. Pagsisikapan ko pong gawin ng maayos ang trabaho ko. Hindi po ako magpapabaya. Oh Jewel, bakit nandyan ka? Halika, ipapakilala kita sa amo ko na magiging amo mo na rin. Napalingon ako sa babaeng sa tingin ko ay nasa 17 anyos. Maganda pero maangas. Morena, matangos ang ilong at laging magkasalubong ang kilay. Ngumiti ako sa kanya. Hi Jewel. Hello. Masaya ako na makilala ka. Okay. Tumangulang si Jewel at ni hindi nagkomento sa sinabi ko. Siguro nabastusan si Tiyang Loleng sa sinabi niya, Miss Winnie. Dahil bigla niyang hinawakan ng kamay ng dalagita. Teka lang Jewel, bakit ganyan ka sumagot sa amo natin? Baka nakakalimutan mo, pinatira ka niya dito sa bahay niya. Normal lang naman po yun eh, dahil amo naman siya ni tatay. Tsaka wala naman masama sa ginawa ko ah. Aba, at talagang… Hayaan niyo na po, Tiyang Loleng. Baka naman po napagod si Jewel sa biyahe. Medyo malayo po ang pinanggalingan nila eh. Siguro po ihatid niyo na lang po siya sa magiging kwarto niya. Hindi naman po siguro kami sa maid's quarter matutulog ano? Hindi naman ako kasambahay kagaya ni Chang eh. Jewel! Hindi naman Jewel. Sa isang guest room natutulog si Tiyang Loleng. Ayoko kasi na mag-isa sa second floor eh. Gusto ko kapag kailangan ko siya, naririnig niya ako kapag tinawag ko siya. Saglit na napatingin si Jewel sa hagdanan patungo sa itaas, tsaka muling binalikan tingin sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kung ano habang nakatingin din kay Jewel, Miss Winnie. Kakaibang ugali niya. Walang galang, parang laging naghahanap ng away. Hindi ko alam kung nagre-rebelde lang ba siya dahil sa edad niya o kung may pinagdadaanan ba siya. Pero mas lalong hindi nakaligtas sa akin ang paraan ng pagtingin niya sa paligid. Parang hindi lang basta pagkamangha ang makikita ko sa mga mata niya, kundi may kung anong feelings na pilit niyang tinatago. Chang, sa kwarto mo na lang po ako mahihiga ah. Jewel, may kwarto naman sa ibaba. Doon ka na lang para may kasama rin ang tatay mo. Dalaga na po ako ngayon ah. Hindi naman po habang buhay na tatabi pa rin ako kay tatay. Gusto ko rin na maranasan magkaroon ng sariling kwarto. Napakarami mo talagang arte.
Ikaw na nga ang pinatuloy sa bahay ng amo natin eh. Tsaka hindi ko naman sinabi na iisa kayo ng kwarto ng tatay mo. Ang sa akin lang, dito ka na sa ibaba matutulog. Kahit dun ka na malapit sa backdoor. Ay, tiyang naman eh. Dahil hindi ako sanay na may nagdedebate sa loob ng bahay, naisip kong pagbigyan na lang si Jewel. Tutal naman matagal akong namuhay sa bahay na si Tiyang Loleng lang ang kasama ko. Siguro naman pwede kong maging pansamantalang nakababatang kapatid si Jewel habang hindi pa umuwi ang mga magulang ko. Napaisip ako bigla. Jewel, first time mo lang makapunta rito sa Maynila? Opo. Nag-aaral ka, hindi ba? May school ka na bang napiling pasukan? Wala pa po eh. Tsaka ang gusto ni tatay, sa mumurahing university lang ako papasok. Hindi ko makuha ang gusto kong kurso kasi wala doon. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumurot sa dibdib ko sa simpleng sagot niyang yun. Naalala ko nung papasok pa lang ako bilang first year college, pinapili ako nila mama at papa kung ano ang gusto ko. Wala nang issue. Basta binayaran nila ang tuition ko at sinabihan pa ako na kung may kailangan ako ay tawagin lang sila. Ibang-iba kay Jewel na walang choice dahil gipit sa pera at hindi afford ang magastos na kurso. Dahil dito nakapagdesisyon ako. Kung gusto mo, pwede kitang ipasok sa university kung saan ako nag-aaral. Malapit lang dito at maayos ang sistema doon. Talaga po? Sigurado po kayo? Matagal ko nang gustong makapasok sa mamahaling eskwelahan eh. Oo naman, kilala ko ang dean sa university. Pwede kitang ipakilala sa kanya bilang scholar. Sana pasok sa limit ang grades mo. Hindi naman po siguro nakakahiya. Tsaka okay po yun, medyo aangat naman ako kahit papano. Kaso tungkol sa pagiging scholar, hindi ko yata kaya yun eh. Normal na estudyante lang naman ako. Baka hindi rin ako makapasa sa entrance exam. Ganun ba? Sige, hayaan mo may mga tatawagan lang ako para maasikaso ang enrollment mo nang hindi mo na kailangan maging scholar. Talaga? Naku, salamat ate. Iba na talaga ang mayaman no? Kayang gawin ang lahat sa isang pitik lang ng kamay. Komento ni Jewel. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya at bigla namang nagbago ang reaksyon ng pagtingin niya sa akin. Tila sinusukat kung seryoso ba ako sa mga sinabi ko. Maya-maya pa, narinig ko ang mahinang pag-ubo mula sa aking likuran. Napalingon ako at nakita ko si Mang Ricardo na tila alanganin ng itsura. Naku Ma'am Abril, wag na po. Nakakaya naman po sa inyo. Malaki na po yung naitulong nyo sa amin. Ayos lang po yun, Mang Ricardo. Wala naman pong problema sa akin. Tulong ko na rin po kay Jewel yun. Lalo na at para naman po to sa future niya. Tsaka huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Si Tiyang Loleng po iha lang ang tawag sa akin. Hindi pa rin agad nakapagsalita si Mang Ricardo. Kita ko ang pag-aalangan sa mukha niya pero bakas din ng tuwa. Maraming salamat Iha. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Jewel. Tahimik lang siya pero hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Bigla namang sumabat si Tiyang Loleng. Ikaw Iha ha? Jewel, pasalamat ka at mabait ang amo ko. Huwag mong aabusuhin ang tiwalang binigay niya sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa'yo sa probinsya. Opo, Tiyang. Pero sa kabila ng mahinahon niyang sagot, hindi ko pa rin maalis sa sarili ang kakaibang kaba na unti-unting nabubuo habang tinitignan siya. Parang may tinatago si Jewel, Miss Winnie, at hindi ko alam kung handa ba akong malaman ang sikreto na yon. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at naging maayos naman ang lahat. Napa-enroll ko na si Jewel sa university kung saan ako nag-aaral. Lunes ng umaga nang sabay kaming umalis ng bahay. Tahimik lang si Jewel nung una pero napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata niya habang papalapit kami sa university. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, kaagad kong naramdaman ang pamilyar na tingin ng mga estudyante sa paligid. May ilan na kumakaway, may ilan na bumabati. Ngumiti lang ako at tumango bilang sagot sa mga pagbati nila. Sigurado ako, maninibago ka sa pagpasok mo rito.
Okay lang po yun ate. Masasanay din naman po siguro ako kalaunan. Tama ka. Sa unang araw lang nakakailang. Maliit na bagay lang naman to. Napatingin ako kay Jewel at doon ko napansin na tila ini-enjoy niya ang bawat sandali. Mula sa pagsakay ng kotse hanggang sa pagtingin sa mga tao sa amin, parang may kung anong tuwa sa kanyang mga mata. Bigla akong naawa sa kanya. Siguro sa pinanggalingang eskwelahan niya, hindi siya pinapansin. Gumaganti kasi siya ng kaway sa bawat taong bumabati sa kanya. Ayos ah! Sikat ka pala rito sa school? Sana ako rin maging sikat kagaya mo. Hindi naman importante ang pagiging sikat, Jewel. Mas mahalaga pa rin kung paano ka makikitungo sa ibang tao at kung paano mo haharapin ang pag-aaral mo. Ganun po ba? Pero mas maganda pa rin siguro kung parehong meron, hindi ba? Hindi ako kagad nakasagot. Habang naglalakad kami papasok ng building, muli kong napansin ang paraan ng pagtingin niya sa paligid, lalo na sa mga estudyanteng bumabati sa akin. At sa unang pagkakataon, mas malinaw nang naramdaman ko yun. May taglay na inggit sa katauhan ni Jewel. Nang makarating kami sa loob ng university, dahan-dahan ko siyang ginagabayan sa bawat bahagi ng campus. O doon sa kaliwa, nandun ang building ng business administration. Tapos sa kabilang side naman, nandun ang faculty. Yung malapad naman, engineering building yan. Tapos nasa second floor ang tourism. At doon naman sa unahan, ayun, naroon ang cafeteria. Kadalasan doon tumatambay ang mga estudyante kapag vacant sched nila. Ang laki pala talaga ng school na to, no? Halos lahat ng course ino-offer nila dito. Tsaka medyo matanda na rin ang university na to. Ang totoo nga niyan dito pa nag-aral at nagtapos ang mga magulang ko. Wow! Sosyalin din pala ang mama at papa mo, ate. Hindi naman sa ganon, pero kapag gusto mong makapasok kagad sa trabaho o maging sikat sa papasukin mong karir, in demand sa kanila ang mga prestigious na universities. Okay din naman pala rito. Magsasalita pa sana ako nang biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Sabay kaming napalingon ni Jewel. Isang matangkad na lalaki ang papalapit sa amin, may ngiti sa labi habang dire-diretsyong naglalakad papalapit. Hindi ko maiwasang mapangiti. Abril! Oh, Jake! Huminto siya sa harap namin at saglit akong tinitigan bago napunta ang tingin niya kay Jewel. Good morning! May kasama ka pala. Ah, oo. Si Jewel, anak ni Mang Ricardo, yung hardinero namin. Ah, bagong empleyado pala. Jewel, siya nga pala si Jake. Hi Jewel! Hello po, Kuya Jake. Hindi mo naman po sinabi, ate. May gwapo ka palang kaibigan. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Ha? Manliligaw ko si Jake. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jewel, pero mabilis din niyang tinago. Gusto ko sanang magkomento pero pinili kong hintayin muna ang sasabihin niya. Pakiramdam ko pa, dismayado siya sa narinig. Ah, ganun po pala. Oo Jewel, huwag ka mag-alala. Maganda ang eskwelahang ito. Sana magtagal ka dito ha. Sigurado po yon. Marami kasing pogi rito kagaya niyo eh. Hindi naman. Kahit hindi pa ako sinasagot ng ate Abril mo, faithful ako sa kanya. Diyan tayo tihado. Hindi pa natin alam kung totoo yan. Alam mo po kasi Kuya Jake, ang lalaki kahit pa santa ang asawa niya, ipinagpapalit pa rin sa iba pagdaan ng panahon. Iba ako Jewel. Tignan natin. Napatikhim ako dahil biglang hindi ko nagustuhan ang takbo ng usapan nila. Para bang nagkakaintindihan sila sa isang bagay. Napansin ko kung paano napatingin si Jewel kay Jake tsaka lilipat sa akin parang may kung anong kinukumpara. May problema ba, Jewel? Ay, wala naman po ate. Oo nga pala, ilang taon ang tanda sa'yo ni Jake kaya dapat igalang mo rin siya ha? Sure ate, okay na okay po. Basta kahit magkukuya ako sa kanya, libre lang magpa-cute ha? Ikaw talaga Jewel. Hindi ko alam na mapagbiro ka pala. Nasanay lang po ako.
Kasi ganito rin naman si nanay eh. Napatingin ako kay Jewel habang nagsasalita si Jake. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero parang mas matagal ang tingin niya sa lalaki kesa sa normal na pakikinig lang. Hindi na lang ako nagsalita. Baka normal lang naman sa isang dalagita ang makaramdam ng ganito. Lalo na at bago ang environment, bago ang mga tao, kaya naman nagpatuloy ang usapan namin hanggang sa unti-unti na ring nagpaalam si Jake. Sige Abril, magkita na lang tayo sa Sabado ah. Susunduin kita ng hapon. Bakit? Manlilibre ka ba ha? Maliban pa dun, may gusto sana akong ikumusta sa'yo eh. Oo na, naiintindihan na kita. Hindi mo na kailangan sabihin dito. Sige, walang problema. Bahagya akong napahinga. Ramdam ang bigat at excitement ng sandaling yun. Matagal ko nang gustong sagutin si Jake, Miss Winnie. At ngayong pareho na kaming magtatapos, hindi naman siguro masama na lagyan na namin ng label ang tungkol sa aming dalawa. Ngumiti sa akin ang lalaki tsaka nilipat ang tingin kay Jewel. Nice meeting you, Jewel. Sige po. Pagkaalis ni Jake, hindi kaagad ako nakapagsalita. Nauna akong umupo sa isang bench at sumunod naman si Jewel. Ate, narinig ko ang plano niyo ni Jake. Sama po ako ha? Ha? Sabi ko, sasama po ako sa inyo. Jewel, hindi pwede. Date namin ni Jake yun eh. Ayoko naman na magmukha kang kawawa. Hindi naman po ako sasama para manggulo eh. Ang gusto ko lang naman po, makapasyal ako sa iba't ibang lugar. Bago pa lang naman ako dito, hindi ba? Saglit akong natigilan, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit pero parang may ibang plano si Jewel kung bakit gusto niyang sumama. Hindi ko lang maitanong sa kanya eh. Sa totoo lang po, ginagawa ko nga ang best ko para maging mabait sa kanya eh. Pero sa pagkakataong ito, parang abuso na eh. Napatingin ako sa kanya, tsaka ko muli binalik ang tingin sa dinadaanan ni Jake na ngayon ay papalayo na. Hindi naman sa ganon, pero nag-aalala ako na baka ma-out of place ka lang. Okay lang po yun, sanay naman po ako sa ganon eh. Sa amin nga sa probinsya, iniiwan lang ako ni tatay ng umaga, tapos uuwian niya ako gabing-gabi na. Hindi pa rin ako sumagot. Ayokong dalhin si Jewel, Miss Winnie. Sigurado ako na hindi magiging perfect ang date namin ni Jake kung nandyan siya. Siguro, hihintayin ko na lang na dumating ang araw ng Sabado. Pagkagising ko nga sa umaga, tsaka ko na lang tatanggihan si Jewel. Hindi ko talaga gusto ang presensya niya na makasama sa importanteng lakad namin ni Jake. Maya-maya naglakad na kami ulit sa paligid ng campus. Tahimik lang si Jewel sa tabi ko pero paminsan-minsan napapansin kong tumitingin siya sa mga couple na naglalakad sa paligid. Ate Avril? Oh, bakit Jewel? Yung si Kuya Jake po, matagal na po ba siyang nanliligaw sa inyo? Oo, matagal na rin. Ganun po ba? Sayang. Ha? May sinasabi ka? Wala po ate. Kayo talaga. Ang mabuti pa, pumunta na lang po muna tayo sa cafeteria. Sambit niya kaya wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanya. Pinili naming magmerienda hanggang sa tuluyan nang matapos ang oras ng klase. Lumipas ang ilang araw na normal naman ang takbo ng lahat. Papasok kami sa school at uuwi pagdating ng hapon. Minsan naman bago ako pumasok, padadalhan ako ni Tiyang Loleng ng pagkain na sinishare ko naman sa mga kaibigan ko. Kapag nasa klase ko, madalang kaming magkasama ni Jewel. Busy kasi ko lalo na at kasali ko sa isang organization ng school namin. Magiging mahaba ang araw namin, pero sabay kaming umuwi ni Jewel. Sasalubong sa akin si Tiyang Loleng na parang nanay ko at babati naman ako sa kanya. Kumusta ang araw mo, Iha? Okay naman po, Tiyang. Marami ang natutuwa sa mga pinamigay kong food sa school. Ang sarap niyo raw pong magluto eh. Mabuti naman kung ganon. Marami nga pong gustong kumontrata sa inyo para magpaluto, Tiyang Loleng eh. Talaga, Iha? Ako mukhang maganda nga yan. Sige, mabuti pa nga. Ngumiti ako kay Tiyang Loleng.
at saglit na nabaling ang tingin kay Jewel. Hindi man lang niya binati ang tiya niya. Parang wala siyang nakita na dumiretso lang sa kwarto niya. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, gusto kong ilista ang lahat ng masasamang ugali na meron ng anak ni Mang Ricardo. Kung hindi lang ba ako magmumukhang pakialamera eh. Pero may ginagawa kasi siya na hindi ko pwedeng baliwalain. Hindi naman ako perfect na anak pero hindi ko kayang gawin ang ginagawa niya. Siguro ayoko lang sabihin pero habang nasasanay ako sa presensya ni Jewel, napapansin kong may pagkasuwail din siya sa magulang. Narinig ko yon nang minsang nagpahangin ako sa terrace isang gabi at natanaw ko ang mag-ama sa garden. Tay, dapat po mag-advance kayo kay Ate Avril. Alam niyo, ang sosyal sa school namin, lahat nakakotse. Ako lang ang nakikisakay eh. Sana naman kahit motorsiklo ibili mo ko. Hindi yon ganun kadali anak. Mahal ang motorsiklo. Hindi natin kayang bilhin yun. Isa pa, matagal ko nang gustong magkaroon man lang tayo ng sariling bahay. At yun ang pinaglalaanan ko sa sweldo ko. Ganyan kayo tay, tinitipid niyo ako. Palibhasa, palagi niyong sinasabi na baka pagdating ng araw, iiwan ko rin kayo kagaya ng ginawa ni nanay sa inyo. Hindi yan totoo, Jewel. Alam mong kahit galit ako sa nanay mo, hindi kita dinadamay doon. Hindi nga ba tay? Alam ko po mali ang ginawang pag-iwan ni nanay sa inyo. Pero kung hinayaan niyo lang po sana akong sumama sa kanya, baka hindi po ako naghihirap ngayon. Lumagapak ang pisngi ni Jewel pagkatapos siyang sampalin ni Mang Ricardo. Maske ko na nakita yun, napatakip sa bibig ko. Hindi ko inaasahan na maglalabas ng bugso ng emosyon si Mang Ricardo. Nanginginig pa siya nang dinuro niya ang kanyang anak. Nagdalawang isip ako kung lalapitan ko ba sila o hahayaan ko na lang. Alam ko po na usapang pamilya nila yon. Pero nakaramdam ako ng inis kay Jewel. Parang below the belt na siya kung makasagot sa tatay niya. Hindi ko man gusto ang term pero pakiramdam ko kasi parang ang taas ng pride ni Jewel, Miss Winnie. Base sa obserbasyon ko, mas nagmamalaki pa siya kesa sa tatay niya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, ganyan pa ang isasagot mo? Totoo naman eh. Ikaw ang may gustong maghirap tayo, tay. Si nanay sigurado ako marami ng pera. May sariling bahay at kotse. Dahil kabit siya. At may posibilidad pa na ibenta ka rin niya. Hindi mo alam kung gaano kita ipinaglaban, huwag ka lang mapariwara. Hindi mo kilala ang mga taong akala mo magbibigay sa'yo ng kaginhawahan. Di sana hinayaan nyo na lang akong mamatay kesa naman habang buhay akong maiinggit sa mga taong nagagawang maging masaya ang kinabukasan nila. Dito na ako hindi nakapagpigil, Miss Winnie. Sa parte ko kasi, kahit hindi ako lumaki sa piling nila mama at papa ko, sobrang pasasalamat ko sa kanila kasi hindi nila ako pinabayaan. Tapos si Jewel, ganito lang kung sagutin ng tatay niya. Nagmamadali akong bumaba papunta sa garden. Jewel, tama na! Abril, iha! Pasensya na po kayo ha kung sasabot ako sa usapan niyo ng anak niyo, Mang Ricardo. Pero napagtanto ko kasi na mali na sinasagot ka ni Jewel. Ano pang pakialam mo ate? Oo, amo ka lang ng tatay ko pero wala kang karapatang sumali sa usapan namin. Bastos ka, Jewel! Nagulat ako nang aangat na naman sana ang kamay ni Mang Ricardo. Sa pag-aakalang sasaktan na naman niya si Jewel, hinarang ko na ang sarili ko. Mang Ricardo, tama na po. Huwag niyo nang pagalitan si Jewel. Ang mabuti pa ho, magpahinga na muna kayo. Ako na lang po ang kakausap sa kanya. Pero iha… Huwag po kayong mag-alala, kakausapin ko lang siya. Tumango si Mang Ricardo pero mabagal pa siyang humahakbang palapit kay Jewel. Dahan-dahan niyang inaangat ang isa niyang daliri tsaka pinagbantaan si Jewel. Aalis ako ngayon dahil nakiusap sa akin ang amo ko na nagpapaaral sa'yo. Pero tandaan mo, Jewel, huwag mong itatrato si Abril kagaya ng pambabastos na ginawa mo sa akin. Ay naku, tay. Jewel, tumahimik ka na. Irespeto mo naman ang tatay mo. Nakita ko pang tinaasan ako ni Jewel ng kilay pero hindi ko na yun pinuna pa. Pinaupo ko siya sa bench at saka ako nagsalita. Bakit mo naman pinagsalitaan ng gano'n ng tatay mo? Ano naman po ang ibig niyong sabihin, ate?
Na okay lang na maging mahirap kami dahil lang sa paninindigan niya? Alam mo, ang mga magulang, nag-iisip yan kung paano mapapabuti ang buhay ng mga anak nila. Siguro sa tingin ng tatay mo, mas makakabuti kung magsisikap na lang kayo nang hindi kasama ang nanay mo. Kasi tama naman siya eh, pwede kang mapahamak, lalo na at mali naman ang ginawa ng nanay mo. Mali ang paraan niya ng pagyaman. Pasensya na ha, narinig ko kasi kayo kanina, kaya nalaman ko na sumama sa ibang lalaki ang nanay mo. Kasalanan po ni tatay, hindi kami iiwan ni nanay kung nagsikap lang siya. Kung alam niyo lang kung gaano kalasenggo ang tatay ko dati. Para sa nakikita ko ngayon, parang gusto niyang bumawi sa iyo, Jewel. Bigyan mo siya ng chance. Alam mo, mas mabuti sa pamilya ang nagkakaroon ng ikalawang pagkakataon kaysa tuluyan itong sirain na hindi man lang hinahanapan ng paraan para maayos. Masasabi mo lang yan kasi hindi ka naman naghirap kagaya namin. Siguro nga hindi ako naghirap, pero nakikita ko sa mga mata ng tatay mo ang pagsusumikap niya para maitaguyod ka. Hindi ko man naranasan ang mga paghihirap niyo ngayon, pero alam ko na mabait ang tatay mo. Siguro hindi lang sila nagkasundo ng nanay mo kaya nasira ang pamilya niyo, pero wag mong hahayaan na tuluyan na itong masira. Hindi sumagot si Jewel sa sinabi ko, Miss Winnie. Kaya naman hindi ko alam kung epektibo ba ang advice na binibigay ko sa kanya. Hindi ko naman kasi naranasan kung paano maghirap eh. Dahil ang mga magulang ko, wala man sila sa tabi ko, sinigurado nila na may magagamit ako. At sa bagay na yon, masasabi ko na hindi man ako perpekto, nagpapasalamat ako sa pamilya na meron ako. Kinabukasan maaga pa lang, natanaw ko na si Jewel na nagdidilig ng halaman. Simula nang dumating siya dito sa bahay, ito pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumulong sa trabaho ng tatay niya. Nakangiti ko siyang nilapitan. Hi! Ay, Ate Avril, ikaw po pala. Mukhang masaya ka ngayon ah. Excited lang po ako, ate. Oh, bakit naman? Ngayong araw kasi pupunta si tatay sa tindahan para makuha ang gusto kong motor. Ah, talaga? Opo ate, matagal ko na kasing hinihingi kay tatay yun eh. Tsaka hindi na mauubos ang pang down payment niya. Nanlambot ako sa sinabi ni Jewel, Miss Winnie. Buong akala ko, tinanim niya sa utak niya ang naging pangaral ko sa kanya. Pero mukhang nagkamali ako. Gusto ko sana siyang pagsabihan eh. Kaso naisip ko, baka masamain naman ni Jewel. Nanlambot ako sa sinabi ni Jewel, Miss Winnie. Buong akala ko, tinanim niya sa utak ang naging pangaral ko sa kanya. Pero mukhang nagkamali ako. Gusto ko sana siyang pagsabihan. Kaso naisip ko, baka masamain na naman ni Jewel. Isa pa si Mang Ricardo na mismo ang nagbigay ng solusyon sa away nilang mag-ama. Dumating ang Sabado ng mas mabilis kesa sa inaasahan ko. Maghapon akong hindi mapakali habang naghahanda para sa paglabas namin ni Jake. Kaso gusto kong manlumo nang makita ko si Jewel. Nakabihis din siya at nakaabang sa akin sa sala. Nagsimulang bumangon ng inis sa dibdib ko habang dahan-dahan akong naglalakad papalapit sa kanya. Jewel, sinabi ko naman sa'yo, date ang pupuntahan ko, hindi ako gagala. Sana naman ibigay mo na lang sa akin ang araw na to. Ate, hindi na po ako magkakaroon ng ibang chance eh. Alam kong mamahaling restaurant ang pupuntahan niyo ni Kuya Jake, kaya sana hayaan mo na lang ako. Hindi ako magiging pasaway, promise. Pero Jewel, ate, wag ka na lang po magreklamo, please. Sayang naman ang effort ko sa pagpapaganda oh. Tsaka hindi mo po ba narinig? May bumubusina na sa labas. Sigurado ako si Jake na yun. Excited pa siyang tumayo at nagmamadaling sumilip sa bintana. Hindi niya kilala kung kaninong kotse ang nasa labas kaya napalapit na rin ako doon at nakisilip. Kumpirmado, kay Jake nga ang kotse. Aktong lalabas na sana si Jewel sa pinto nang pigilan ko siya. Nagtataka na talaga ako sa'yo, Jewel ha. Nung pinakilala ko sa'yo si Jake, kakaibang titig mo sa kanya. Tapos kating-kati kang sumama sa amin. Magtapat ka nga sa akin, may gusto ka ba sa kanya? Ate, sino naman hindi magkakakrush kay Kuya Jake? Gwapo siya, maganda ang katawan, matangkad at mukhang mabango. Teka lang ha, sa pagkakaalam ko 17 ka pa lang at alam mong manliligaw ko si Jake. Hindi kita pinagbabantaan ha,
pero gusto ko na siyang sagutin pagkatapos ng dinner namin. Oo, mabait ako sa'yo sa ibang bagay, pero wag mo namang sirain ang gabi namin kung gusto mo talagang sumama. Ate, hindi mo kailangan magselos. Crush ko lang naman si kuya. Hindi ko sinabing aagawin ko siya sa'yo. Pero since naitanong mo na, okay lang naman sa akin. Kaya kapag ayaw mo na sa kanya, magbabaka sakali lang ako na masalo siya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig mula sa kanya. Hindi ko akalain na may taglay na kalandian si Jewel sa murang edad niya. Miss Winnie, sa pagkakataong ito, nararamdaman ko na may mali talaga sa kanya. Pero dahil sunod-sunod na ang ginawang busina ni Jake, napilitan akong lumabas. At kahit hindi ko pa sinasabi kay Jewel na talagang sasama siya, may kakapalan talaga ang mukha niya na naunang sumakay sa kotse. Pinili ko na lang pakalmahin ang sarili ko. Kahit nagsisimula ng uminit ang ulo ko, ayokong maging ibang tao. Kaya pipilitin ko na lang na maging kaswal. At umaasa ako na wala siyang gagawin kahit ano na ikasisira talaga ng gabi ko. Nagtataka naman na nagpalipat-lipat ng tingin si Jake sa aming dalawa ni Jewel. Kagaya ko, kita sa mukha niya ang discomfort nang makita niyang parang komportable naman si Jewel sa backseat. Anong ibig sabihin nito, Jewel? Bakit ka pumasok sa loob ng kotse ko? Sasama po ako sa inyo, ate. Ha? Hindi pwede. May lakad kami at ayoko may ibang taong manggugulo sa amin. Jewel, kahit ngayon lang please. Tama naman ang Kuya Jake mo eh. Hindi ako papayag. Sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Humakbang siya palapit, hindi inalis ang tingin kay Jake. Nakaramdam ulit ako ng kaba nang makitang ilang beses na nakakunot ang noo ni Jake habang nakatitig kay Jewel. Kinailangan ko pang lumapit sa kanilang dalawa para maputo lang sa tingin ko sasabihin ni Jake kay Jewel. Sabi ko po sasama ako para hindi ako maiwan dito mag-isa. Date namin to ni Abril eh. Saka bawal ang bata sa pupuntahan namin. Hindi naman po ako makikialam sa inyo eh. Manonood lang po ako. Tsaka dalaga na po ako, hindi bata. Napatingin ako sa kanya at doon ko naman naramdaman ulit yung pamilyar na bigat sa dibdib ko. Parang hindi na ito tungkol sa pamamasyal lang eh. Parang may iba siyang dahilan. Tumingin naman sa akin si Jake. Kumurap-kurap ako para bang sinasabi ko sa kanya na pagbigyan na lang namin. Huminga ng malalim si Jake at mabagal na tumango. Sige na nga, Abril. Pero sinasabi ko sa'yo hindi talaga ito magandang idea. Huwag kang mag-alala, sagot ko si Jewel. Tahimik kaming sumakay papunta sa restaurant. Si Jake ang nagmamaneho, ako sa front seat habang si Jewel nasa likod. Paminsan-minsan sinasagot ko si Jake kapag kinakausap niya ako pero napapansin ko rin si Jewel na nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating namin sa restaurant, agad kaming inasikaso ng staff at dinala sa reserve table ni Jake. Dito tayo. Pinahanda ko na to para sa atin. Oo nga pala, flowers para sa'yo. Sambit ko at nilanghap pa ang amoy nun. Tahimik lang si Jewel nang makaupo kami sa mesa at agad na kinuha ni Jake ang menu para sa akin. Ako na ang pipili ng pagkain mo Alam ko naman ang paborito mo eh. Sige, salamat ha. Wala yun. Kahit ano ang hilingin mo, ibibigay ko para sa'yo. Naku, grabe ka naman. Seryoso ako. Hay nako, ikaw ang bahala. Jewel, anong gusto mo? O-orderan na rin kita. Kahit ano na lang po. Tumango ako at ako na mismo ang nag-order para sa kanya. Lumipas ang ilang minuto, dumating na rin ang pagkain. Pero pagkahain sa harap ni Jewel, bigla siyang natigilan. Ay, hindi po to pwede. Allergic po ako rito eh. Ha? Pero sabi mo kanina kahit na ano. Sige, ako na lang ang mag-aayos ng order mo. Okay lang po, samahan nyo na ng dessert ha. Saglit kaming natigilan ni Jake. Napatingin ako sa kanya at bago pa ako makasagot, nagsalita na si Jake. Sige, pero ililipat ka na lang namin sa ibang table. Ha? Pero bakit? Walang imik si Jake pero halata ang pagkairita sa mukha niya. Kahit papano hindi ko maiwasan na matuwa.
Para kasing may nabunot na tinik sa dibdib ko nang mailayo sa amin si Jewel. Para may privacy kami ni Abril. Ay nako, sige na nga. Tahimik si Jewel habang tinatayo siya ng staff at nilipat sa isang solo table. Medyo malayo sa amin. Mula sa pwesto niya, tanaw na tanaw niya kami. At habang nakaupo ako sa harap ni Jake, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago ng paligid. Abril, alam mo, matagal na kitang gustong kausapin ng seryoso eh. Jake? Will you be my girlfriend? Oo, Jake. Salamat, Abril. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Mahal kita. Mahal din kita, Jake. Ngumiti siya, tsaka hinawakan ng maayos ang kamay ko. Sa malayong mesa, nakita kong biglang tumigil si Jewel sa paggalaw. Hindi siya kumain, pero kitang-kita ko ang mahigpit niyang pagkakuyom ng kamay sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Ramdam ko na, may gusto siya sa boyfriend ko. Simula noon hindi na ako nakampante pa. Ayoko nang magpakatanga, lalong ayokong manahimik na lang basta. Importante na may alam ako kung sino ang mga taong mapagkakatiwalaan ko at hindi. Lumipas ulit ang ilang araw. Kagaya nga ng nakagawian, kinausap ko si Chang Loling. Napapansin ko, madalas kang may malalim na iniisip. May problema ka ba, Iha? Wala naman po, Chang Loling. Okay lang naman po ako. Iha, hindi mo kailangan magsikreto sa akin dahil kilala ko ng ugali mo simula pa nung bata ka pa. Kasi po… O sige na, sabihin mo. May problema ba ang alaga ko? Saglit akong napatitig sa mukha ni Chang Loling. Gusto ko sanang alamin kung ano ang magiging reaksyon niya kapag sinabi ko sa kanya na kakaibang nararamdaman ko sa pamangkin niya. Ibubuka ko na sana ang bibig ko, Miss Winnie, kaso naisip ko, yaya ko lang si Chang Loling. Si Jewel naman ang totoong pamangkin niya. Imposible na pakinggan niya ako, lalo na kung may sasabihin ako na against sa pamangkin niya. Baka magalit siya sa akin. Kaya ngumiti na lang ako at hinawakan ang kamay niya. Siguro kung may napansin man ako kay Jewel, oobserbahan ko na lang muna ng tahimik. Huwag na po kayong mag-alala. Wala naman po talaga akong problema, Chang Loling. Sigurado ka ha? Alam mo naman na hindi ako nakakatulog sa kakaisip kapag may gumagambala sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Magsasabi po ako. Nasan po pala si Jewel? Ay oo, Iha. Pasensya ka na ha. Siya muna ang pinaglinis ko ng kwarto mo. Wala namang pasok ngayon. Hindi naman siguro mabigat para sa kanya ang tumulong-tulong dito sa bahay. Nakakahiya din naman dahil libre na nga ang pagpapaaral mo sa kanya tapos aasta pa siyang senyorita. Para po sa akin sang-ayon ako dyan. Kasi habang lumalaki po tayo, hindi naman porke nakukuha natin ang mga bagay na sa isang pitik lang ng kamay, kailangan na nating makampante. Dapat matuto rin po tayo ng mga bagay-bagay. Tama ka dyan, Iha. Pero maiwan na muna kita ha at may gagawin pa ako. Sige po. Umakyat ako sa taas para magpahinga. Kaso hindi ko inaasahan na sa pagpasok ko sa kwarto, agad akong matitigilan. Nagkalat ang mga damit ko sa ibabaw ng kama. May ilan na halatang nasukat, may iba na hindi maayos ang pagkakatiklop. Jewel? Sa sandaling yun, lumapit sa akin si Jewel galing sa banyo, bahagyang hindi mapakali ang ekspresyon. Ate, sorry po ha. Bakit nagulo ang mga damit ko? Naiinggit po kasi ako sa mga damit mo Kaya sinubukan ko lang pong isukat. Ang daming kasya Hindi ako kagad nakapagsalita. Nainsulto ko sa ginawa niya. Personal kong gamit ang pinagsusukat niya. Pumikit ako ng mariin tsaka huminga ng malalim. Nang dumilat ako ulit, nabaling ang tingin ko sa tokador, nanlaki ang mga mata ko. Pati ang makeup ko nakakalat. Mga alahas at ipit sa buhok. Hindi pa nakontento si Jewel. Ang mga sandals ko sa shoe rack nagalaw rin. Jewel, bakit mo pinakialaman ang mga gamit ko?
Ate, hindi ka naman po siguro magagalit, hindi ba? Maliit na bagay lang naman to eh. Sinukat ko lang, hindi ko naman po ninakaw. Kahit na, personal na gamit ko ang mga yan. Hindi mo dapat na pinakikialaman. Tsaka amo mo ko, Jewel. Hindi mo dapat sinisira ang privacy ko. Sorry na, okay? Hindi ko naman po gustong magalit ka eh. Sa pagkakataong yon, narinig pala ni Chang Loleng ang usapan namin ni Jewel. Pumasok siya sa kwarto ko at namewang na tinitigan ng kanyang pamangkin. Ano bang nangyari, Avril, iha? Bakit nagkakagulo kayo rito? Grabe ka naman, Ate Avril. Yan bang pa-thank you mo sa paglilinis ko sa kwarto mo? Wala naman akong ninanakaw ah. Hindi ko naman sinabing may ninakaw ka, Jewel. Ang sa akin lang, kahit na ano pang dahilan mo, mali pa rin ang ginawa mo. Kung hindi lang mabait ang amo natin, baka ipinakulong ka na, Jewel. Sumama ang tingin ni Jewel kay Chang Loleng. Kita ko sa mukha niya na gusto niyang sumagot, pero imbis na gawin yun, nagdadabog siya paalis. Ni hindi man lang siya nagsorry. Nakakainis pang isipin na ako pang ginawa niyang masama. Nang maiwan kaming dalawa ni Chang Loleng, nag-aalala niya akong nilapitan. Hindi ko alam na ganito ang gagawin niya sa mga gamit mo, Avril. Ako na ang humihingi ng pasensya. Okay lang po, Chang Loleng. Nagalit ako. Pero naisip ko rin, bata pa siya. Normal lang na ma-curious siya ng ganito. Huwag na po natin siyang pagalitan ng sobra. Ayoko lang kasing nakakaabala siya sa'yo, iha. Tsaka nakakahiya ang ginawa niya. Hayaan niyo na po. Narinig ko ang pagtatalo nila Jewel at Mang Ricardo nung araw eh. Naiintindihan ko kung gaano siya kagustong magkaroon ng mga gamit. Bahagyang natahimik si Chang Loleng, pero halata ang hindi niya pagsang-ayon. Gayunpaman, natuwa pa rin ako nang bago ako makapagsalita, bumalik si Jewel sa kwarto ko. Nakayuko ang ulo. Jewel, nagalit ako, pero wala akong planong magtanim ng sama ng loob. Kung gusto mo ng damit, sabihin mo lang sa akin, okay? Hindi mo kailangan pakialaman ng mga gamit ko. Alam mo kasi, personal para sa akin ang mga makeup at damit ko. Ayokong may ibang gumagamit. Kaya sana wag mo nang uulitin. Opo, sorry po ulit. O sige, aayusin ko na lang to. Kinagabihan hindi ko na pinalaki ang issue. Sa halip, nagdesisyon akong bilhan na lang si Jewel ng sarili niyang mga damit. Ni hindi ko na nabanggit pa sa tatay niya ang ginawa niya kanina. Kinabukasan sinama ko sa mall si Jewel. Sa department store kami nagtungo para makahanap ng maganda at dekalidad na mga gamit. Hindi maalis ang tuwa sa mukha ng dalaga habang pinagpapalipat-lipat ang tingin sa mga nakasabit na damit. Ate, ang ganda nito oh. Bagay na bagay sa akin, hindi po ba? Oo, maganda nga. Sige, isukat mo. Ay, hindi lang ito ate ha. Pati rin ito oh. Ay, tsaka ito. Malapit na rin kasi ang dibo ko eh. Gusto ko sana bongga. Ganun ba? Di sige, tignan natin. Napabuntong hininga ko habang sunod-sunod na dinadala ni Jewel ang mga damit papunta sa counter. Hindi ko na mabilang kung ilan ang mga napili niya. Sa bawat bitbit niya, parang may kasamang dahilan. Kesyo bagay sa dibu, kesyo minsan lang naman, kesyo gusto lang niyang maranasan. Parang kinukonsensya niya ako na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, kahit nakapila na kami sa counter, may pahabol pa siyang dress. Ate, minsan lang naman ako magdidibo eh. Kahit ito na lang, please. Ay, oo na. Sige, isama mo na. Thank you ate. Ang bait mo talaga. Habang nakangiti si Jewel, ako naman napatingin sa hawak kong resibo. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko nang makita ko ang kabuuang halaga. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na aabot ng ganito kalaki ang mga magagastos ko. Ni sa sarili ko nga, hindi ko nagawang gumastos ng ganito eh. Napasobra bang kabaitang pinakita ko sa kanya? Ate, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Medyo naparami lang yata ang pinamili natin. Pasensya na ate ha, hindi ko kasi napigilan eh. Excited lang talaga ako sa dibu ko.
Tinignan ko si Jewel, Miss Winnie. Kita ko ang saya sa mga mata niya. Yung tipong inosente, walang iniisip kundi ang sandaling pinapangarap niya. Napalunok na lang ako at pilit nang umiti. Mabuti na lang may ipon ako kahit papano. Hindi ko magagawang pakialaman ang savings nila mama at papa para sa akin. Ayos lang yon, para naman sa'yo yan eh. I love you, ate! Yumakap siya sa akin ng mahigpit, kaya tinapik ko ang balikat niya. Habang naglalakad kami palabas ng tindahan, hawak ang sandamakmak na shopping bags, ramdam ko ang bigat sa kalooban ko. Dahil sa tingin ko, nagkamali nga ako sa desisyon na alukin si Jewel na mag-shopping. Humirit pa ang dalagitan ng pagkain sa fast food restaurant bago kami umuwi. Thank you po ulit, ate. Sa wakas naranasan ko na rin maging mayaman sa isang araw. Naku, siguro ganito ka rin mag-shopping para sa sarili mo, no? Hindi naman, matipid ako, Jewel. Pero dahil hindi ko kayang makakita ng taong nalulungkot dahil sa hirap ng sitwasyon niya, hindi naman ako nasasayangan sa gastos. Maging masaya lang ang tinutulungan ko. Hayaan mo, ate. Mag-aaral ako ng mabuti para makabawi naman ako sa'yo. Aniya, hindi na ako nagkomento sa sinabi niya, Miss Winnie. Alam ko naman na kahit mangako pa siya, hindi niya mapapatunayan na totoo yun hanggat hindi niya ginagawa. Pagod ako nang dumating kami sa bahay. Ni hindi ko na tinulungan si Jewel na ibaba ang kanyang mga pinamili. Sinalubong ako ni Tiyang Loleng kaya naman napangiti ako sa kanya. Tamang-tama ang pagdating mo, nakapagluto na ako. Sabay na tayong maghapunan, Tiyang. O sige, iha, maghahain na ako. Tiyang, saglit po! O Jewel, ikaw pala. Tiyang Loleng, tutulungan ko na po kayo. Ang dami kasi, tapos ang bibigat pa. Sus Mariosep, ano ba to? Bakit ang dami mong dala? Ay Tiyang, pinamili po ako ni Ate Avril para raw po sa akin ang lahat ng ito. Lahat? Parang napasobra naman yata ang gastos ng amo mo. Huwag mo naman samantalahin ang sahod ng tatay mo. Baka panay advance ka kay Avril. Hindi po, Tiyang. Binili lang po to sa akin ni Ate Avril. Libre. Tumingin sa akin si Tiyang Loleng. Nagtatanong ang mga mata niya. Kesa naman magsinungaling pa ako, pinili ko na lang din magpaliwanag. Birthday na kasi ni Jewel, Tiyang. Regalo ko na sa kanya yan. Oo nga po. Tsaka ate, binilhan mo na rin naman ako ng mga damit. Sana lubos-lubusin na natin ang pagpapasaya sa birthday ko. Jewel, mahiya ka naman. Tiyang naman, hindi ko naman po sinabi kay Ate Avril na ipapalibre ko ang lahat eh. Ano bang ibig mong sabihin? Sakto naman napapasok ng bahay si Mang Ricardo, dala ang bagong pitas niyang mga bulaklak. Nagtatakang napasunod ako ng tingin kay Jewel nang lumapit siya kay Mang Ricardo. Tay! Oh, bakit anak? Pwede po ba akong magdibo party? Kahit simpleng handaan lang na may sayawan tapos bigayan ng regalo para sa akin. Gusto ko po kasi yun maranasan eh. Anak, alam mo namang kapos tayo eh. Hindi kakayanin ng pera ko ang ganyang klaseng selebrasyon. Natahimik sandali si Jewel pero hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya sinadyang lakasan ng boses para malinaw kong marinig ang usapan nila. Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang lungkot sa mukha ni Jewel. Ganun po ba? Sayang naman. Minsan lang po ako magdedebo. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko pero hindi ko rin matiis ang sitwasyon. Ako man napagdaanan ng ganong okasyon sa buhay ko. Tama si Jewel, minsan lang kami mag-18. Huwag kang mag-alala, Jewel. Ako nang bahala sa debut party mo. Talaga, ate? Oo, gusto mong mag-celebrate hindi ba? Sige na, ako nang sasagot. Iha, hindi na. Ayos lang po yun, Mang Ricardo. Hayaan nyo na po. Minsan lang naman eh. Pero Abril, sobra na ang binigay mo kay Jewel. Pinag-aral mo pa siya. Hindi naman kailangan ng magarbong party eh. Si tatay naman aangal pa. Minsan na nga lang makatikim ng libre. Kapag nagpatuloy ito, naku baka ma-high blood ako. Kuya,
Pagsabihan mo yung anak mo, baka nakakalimutan niyang hindi siya amo sa bahay na ito. Ate, thank you. Hindi ko po ito makakalimutan. Okay lang, basta manatili kang mabait at matulungin sa kapwa Kontento na ako ron. Naging abala ako ng mga sumunod na araw. Napapadalas ang lakad ko dahil sa pag-o-organize ng 2 party para sa Thanksgiving party ko at sa debut ni Jewel. Naayos ko ng catering pati ng decorations at souvenirs. Nagpatulong ako kay Tiang Loleng para sa ibang gawain. Kinailangan ko pa siyang tawagan para masiguradong okay na ba ang lahat. Saglit kaming nag-usap sa telepono. Tiang Loleng, siguraduhin yung maayos ang mga gamit para bukas Magkaibang function room po ang gagamitin sa 2 celebration. Iisang hotel lang naman ang venue. Huwag kang mag-alala, iha. Nakahanda na halos ang lahat. Ikaw lang ang inaalala ko. Mukhang pagod na pagod ka na. Kailangan po para matipid ko naman kahit papano ang gastos. Isang bagsakan na lang ulit, debut ni Jewel at Thanksgiving ko. Basta umuwi ka na lang ng maaga, ha? Naayos ko na ang gown mo. Sige po, Tiang, wala pong problema. Kailangan ko nang ibaba ang telepono. Mag-iingat ka, iha. Pagka-uwi ko kinagabihan, kaagad kong napansin ang kakaibang katahimikan sa bahay. Pagpasok ko sa sala, naroon si Jake nakaupo at tila wala sa sarili. Jake, nandito ka pala. Akala ko ba hindi ka makakapag-dinner kasama ko? Pero bakit nandito ka sa bahay? Oo. Kakarating ko lang din. Pasensya na Nagbago kasi ang isip ko Kaso nakalimutan kong tawagan ka kanina. Akala ko nakauwi ka na. Napakunot ang noo ko. Parang ibang kilos niya. Hindi mapakali, parang may tinatagong kung ano. Ayos ka lang ba? Parang pagod ka Naku, wala to. May iniisip lang ako. Sigurado ka ba? Oo, Abril. Huwag mo na akong alalahanin. Sige, magpahinga ka na muna. Napansin ko kung paano siya nautal, kung paano niya iniwas ang tingin niya sa akin. Saglit akong natigilan, pero pinili ko na lang na wag palakihin ang issue. Baka may problema lang siya na hindi niya pa kayang sabihin. Mas lalo akong nagtaka kung bakit pati si Tiang Loleng kakaiba kong kumilos. Naabutan ko siya sa kusina na naghuhugas ng pinggan at nagdadabog. Mga hayop! Mga taksil! Tiang, okay lang po ba kayo? Anong problema? Avril, nandyan ka pala. Pasensya na. Akala ko pa naman nag-iisa lang ako rito. Kararating ko lang po. Pero parang ang tahimik ng bahay. Nasaan po pala si Mang Ricardo at Jewel? Nasa kwarto niya si Jewel. Si Kuya Ricardo naman, nasa garden. Ganun po ba? Pakitawag na lang din po sila. Sabay-sabay na tayo maghapunan para isang ligpitan na lang. Tumango si Tiang Loleng, Miss Winnie. Pero hindi talaga normal ang mga kilos niya. Sigurado ko may problema si Tiang. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin. Sinubukan ko pa nga magbiro. Tiang, okay lang po ba talaga kayo? Kasi si Jake tulala rin kagaya niyo Si Jake? Hindi ko alam na nariyan pa pala siya. Opo, hinihintay niya ako, Tiang. May problema po ba? May nangyari ba? Tumitig sa akin si Tiang Loleng. Napakunot ang noo ko nang makita na namumugto pala ang mga mata niya parang galing sa pag-iyak. Kaya naman kinabahan na ako ng todo. Tiang, may tinatago ka ba sa akin? Sabihin mo naman. Alam mo na ayoko na may sinisikreto ka. Hindi ko alam kung nasa lugar ba ako para sabihin ito. Pero ayoko nang magmukha kang tanga, iha. Tiang? Si Jake, ang boyfriend mo, at si Jewel. Bakit po? May ginawa ba sila? Direkta kong tanong. Biglang yumuko na naman si Tiang Loleng at may inabot sa akin na cellphone. Isang video footage siyang pinakita niya sa akin, ebidensya ng kababuyan na ginagawa nila Jake at Jewel. Impit akong umiyak, nagmura at napapadyak. Kaya naman dumating si Mang Ricardo at natatarantang lumapit sa kapatid niya. Loleng,
Kuya, huwag mong sabihing pagtatakpan mo na naman ang anak mo. Alam mo na masama ang ginawa niya. Ako mismo ang kumuha ng video na yan. Pero alam mo na hindi niya yun sinasadya. Hindi sinasadya. Naririnig mo bang sinasabi mo? Walang pinagkaibang asawa mo sa anak mo. Ugali na nila ang mangangkin ng mga bagay o taong hindi sa kanila. Aksidente kong nabitawan ng baso. Nahulog ito sa sahig at dahil babasagin, kaagad na kumalat ang bubog sa paanan ko. Nanlaki ang mga mata ni Tiang Loling. Hindi niya siguro inaasahan na naroon pa ako, kaya naman hindi niya malaman kung paano ko hahawakan. Anong sinasabi niyo, Tiang Loling? Ugali ni Jewel ang mangangkin ng mga bagay o tao na hindi sa kanya? Abril, iha. Hindi ko alam kung paano namin ipapaliwanag sa'yo ang bagay na ito. Kuya, ang dami mo pang sinasabi. Alam naman natin na kasalanan ni Jewel ang lahat ng ito. Malala ang ginawa nila. Sa edad ni Jewel, nagkalakas loob siyang gumawa ng mga bagay na alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Kaya ako nandito, iha, para magpaliwanag sa'yo. At kung talagang hindi mo mapapatawad si Jewel sa ginawa niya, hayaan mo at aalis kami. Hindi naman sa kinukonsinti ko ang ginawa niya. Pero matagal nang nagdurusa si Jewel. Siguro, dahil sa pagiging mapusok at marupok niya, pinili niyang gumawa na lang na masama bilang parusa sa pagkakasira ng pamilya namin. Wala akong kinalaman sa pamilya niyo, pero bakit parang ako ang nagdurusa? Nasaan ba si Jewel, Mang Ricardo? Palabasin mo siya at kakausapin ko. Tumaas ang boses ko sa mga sandaling yun. Kaya naman pati si Jake na tulala sa sala, napatakbo papunta sa kusina. Dito ko mas natitigan ang itsura ng boyfriend ko. Nasa mga mata niya ang guilt dahil sa ginawa niyang kataksilan. Hindi na ako nakapagpigil pa, Miss Winnie. Malakas kong sinampal si Jake. Hayop ka? Kasasagot ko pa lang sa'yo, tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Walang iya ka! Magpapaliwanag ako, Abril. Huwag ka naman magalit sa akin ng ganito. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa? Maging proud sa'yo? Ang galing mo rin eh. Hindi ko naman alam na gagawin niya yun eh. Hayaan mo kasi ako magpaliwanag para ipaalam sa'yo kung ano ang nangyayari. Pero Jake, iho. Tama na, Mang Ricardo. Sige, sabihin na natin na may kasalanan ako. Pero alam nyo na nangyari yun dahil sa kalandian ni Jewel. Dahan-dahang pumatak ang luha sa mga mata ko. Awang-awa sa akin si Tiang Loling. Si Mang Ricardo naman hindi makatingin, panayang yuko at nakatitig lang sa sahig. Si Jake naman gustong-gusto kong aluin pero ayaw ko siyang bigyan ng pagkakataon na makalapit man lang sa akin. Ang tanga ko. Naging mabait ako sa anak niyo, Mang Ricardo. Tapos ito ang ginanti niya sa akin. Pinainom niya ako ng gamot na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Akala ko pagdating ko dito sa bahay kanina, inaasikaso niya lang ako. Pero may balak pala siyang masama. Nung magpaalam ako sa kanya na papasok ako sa kwarto mo, sumunod siya. Doon ko naramdaman na umepekto ng nainom ko. Sinubukan kong umatras pero nahihilo na ako eh. Sinungaling! Oo, lalaki ako, Abril. Pero kaya kong tanggihan ng kahit na sinong babae sa harapan ko kung hindi rin lang ikaw yun. Hindi ko palalagpasin ang bagay na ito. Nanginginig, tinalikuran ko sila at nagmarcha ako papunta sa kwartong inuukupan ni Jewel. Hindi ko alam kung sumunod ba sa akin ang tatlo pero ng mga sandaling yon nanggigigil ako. Ubus na ang pasensya ko. Saktong malapit na ako sa pinto ng kwarto ni Jewel nang bumukas yun. Gulat na gulat si Jewel nang makita ko. Ate Avril? Walang iya ka, Jewel! Malandi ka! Aray! Ano bang ginawa ko? Ano bang kasalanan ko? Nagtatanong ka pa? Malandi ka! Ang bata-bata mo pa pero pumatol ka sa lalaking may girlfriend! Grabe, ang damot mo naman ha! I-share mo naman sa iba, ate! Mayaman ka nga, maganda ka pa, kahit yung boyfriend mo na lang ibigay mo sa akin! Wala talagang katapatang kakatihan mo! Malandi ka! Aray! Ano ba? Bakit mo ba ako sinasaktan? Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na pwedeng isumbat sa akin na bata pa ako. 18 na ako bukas. Wala akong pakialam. Napakasama mo. Lumayas ka dito.
Umalis ka sa pamamahay ko! Hindi ako aalis! Ang kapal naman ng mukha mo, palalayasin ako? Inuutos-utusan mo nga lang ang tatay ko eh. Normal lang yon, Jewel. Dahil ang tatay mo hardinero ni Avril. Huwag kang mangarap ng gising. Akala mo ba porket dinadala ka niya kung saan-saan, amo ka na rin namin? Nababaliw ka na yata eh. Sa gitna ng kaguluhan, umawat si Mang Ricardo at Jake. Pilit kaming pinaghihiwalay. Si Jewel gusto rin akong kalmutin pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Galit na galit ako at gusto ko pang sumugod ulit pero niyakap ako ni Tiang Loleng at pinakalma. Si Mang Ricardo naman sinampal ang anak niya. Hindi ko akalaing haantong ka sa ganito, Jewel. Anong klase kang anak? Maayos naman sana ang pagpapalaki ko sa'yo. Pero bakit kailangan mo kong bastusin ng ganito? Tama lang yan sa'yo dahil hinayaan mong iwan tayo ni nanay. Ilang beses ko bang kailangang ipaalala sa'yo na hindi karapat dapat maging ina ang nanay mo? Iniwan niya tayo. Pero sige, kung talagang nagmamatigas ka, hanapin mo siya. Umalis ka dito dahil mananatili ako sa pagiging hardinero ni Avril. Talaga? Aalis ako rito. Magsama-sama kayo. Ang kapal ng mukha mo, Jewel. Ang landi-landi mo na nga. Wala ka pang hiya. Mabilisang nag-impake si Jewel. Hindi pa talaga siya nahiya nang ilagay niya sa maleta pati ang mga pinamili ko. Wala siyang iniwan. Umalis naman ako at piniling pumunta sa sala. Nagwala ako, Miss Winnie. Pinagbabasag ko ang lahat ng mga gamit na pwede kong basagin at sirain. Tahimik lang na nakayuko si Mang Ricardo at Tiang Loleng. Hinahayaan akong maglabas ng nararamdaman ko. Lumapit sa akin si Jake, nagmamakaawa pero malakas ko siyang sinampal. Sinabi ko na sa'yo kung ano nangyari. Patawarin mo na ako. Maghiwalay na tayo habang hindi pa malalim ang nararamdaman natin sa isa't isa, Jake. Ayoko sa lalaking taksil at maraming muka. Huwag naman ganito. Aksidente lang ang nangyari. Walang aksidente sa pakikipagsiping, Jake. Alam mo ang mabuti pa, kayo na lang ang magsama. Total 18 na rin naman daw siya eh, kaya pwede na kayo. Umalis ka na! Galit na sigaw ko. Umalis nga si Jewel at si Jake ng gabing yon, Miss Winnie. At bilang pagsuporta ni Mang Ricardo sa akin, hindi siya sumama sa anak niya. Tahimik kaming kumakain sa mesa. Halos ayaw sumubo ni Mang Ricardo, dala na rin siguro ng matinding kahihiyan pero tumingala ako at humarap sa kanya. Pasensya na po kayo kung sinaktan ko ang anak niyo, Mang Ricardo. Hindi ko na po kasi alam kung paano ko pahahabain ang pasensya ko sa kanya eh. Alam kong may nakikita akong mali kay Jewel dati pa. Pero naisip ko na baka may problema lang siya, na baka pwede ko pang ayusin kung anong mali sa kanya. Pero napagtanto ko po na kahit nga kayo, ang magulang, hindi niya magawang makinig sa inyo eh. Ano pang silbi ng pagsisikap ko na mabago siya? Akala ko, kaya kong kontrolin ang anak ko. Nahihiya ako sa iyo, Avril. Dahil napakaraming magagandang bagay ang ibinigay mo sa amin. Lumalabas na walang utang na loob si Jewel. Pero hindi ko na yun kayang konsentihin. Mang Ricardo, anak niyo si Jewel. Kahit papano may pananagutan pa rin kayo dahil hindi pa siya lubusang matatawag na independent. At sigurado po ako, kayo bilang ama ang makakahanap ng solusyon. Ilang beses ko nang sinubukan yun, Iha. Pero bigo ako. Matigas ang ulo ni Jewel, Avril. Ilang beses na siyang nagbigay ng problema sa amin. Alam mo bang nitong nakaraan, nagkasala siya sa isang guro sa probinsya kung saan siya nag-aaral. Kaya napilitan silang umalis at pumunta rito sa akin. Hindi ko naman po alam kung anong punot dulo ng lahat ng ito eh. Pero pagdarasal ko na lang po na sana magkaayos na kayo. Paano ka, Iha? Kung hindi dahil kay Jewel, hindi kayo magkakasara ni Jake. Hayaan na po natin yon, Mang Ricardo. Kung tutuusin, may kasalanan din naman si Jake eh. Ilang beses ko pa siyang tinanong kanina, pero wala siyang sinabi. Pero kung hindi pa naging tapat sa akin si Tiang Loleng, hindi ko po malalaman kung anong totoo. Tinapik ako ni Tiang Loleng sa balikat. Natapos ang hapunan namin na malungkot at tahimik. Ang bala ko sana magkulong lang sa kwarto ng gabing yon, Miss Winnie. Kaso kumatok si Tiang Loleng at pumasok. Dinalhan kita ng maiinom, Iha.
Pakilagay na lang po dito sa bedside table, Chang. Iha, pasensya na sa gulo na ginawa ni Jewel. Ako mismo na tiyahin niya. Nahihiya. Sana hindi ito makasira sa magandang samahan natin. Chang, wag naman po kayong ganyan. Para naman pong hindi niyo ako kilala. Nagagalit lang ako ngayon dahil nasaktan po ako. Pero alam niyo po na bukas, pipilitin kong maging maayos. Hindi ko alam kung matatawag ka bang martir o sobrang bait mo lang talaga. Dahil kahit ginawan ka ng kasamaan ng pamangkin ko, naging mabuti ka pa rin. Isa po ito sa tinuro sa akin ng mga magulang ko, Chang. Kapag may nangyaring trahedya, maging kalmado. Kung kailangan umiyak at magwala, gawin ng pang-isahan. Kinabukasan po magiging kalmado na. Pilitin maging okay ang lahat. Pero alam mo, Iha, hindi ako mapakali. Bakit naman po, Chang Loleng? Ayokong pakawalan si Jewel nang hindi ko siya binibigyan ng leksyon. Ano naman po ang gagawin natin? Ipapakulong si Jewel? Ay nako, Chang, siguro pwede nating gawin yon, pero parang ang dami pa nating kailangan isipin at isakripisyo para mangyari yon. Tsaka naaawa po ako kay Mang Ricardo eh. Ayoko po siyang bigyan ng problema. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi natin palalalain ang sitwasyon niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Halika, Iha. May ipapakita ko sa'yo. Napakunot ang noo ko, pero sumunod pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako habang sinusundan ko siya papunta sa kwarto niya. Pagdating namin sa pintuan, saglit siyang huminto. Tumingin siya sa akin, parang tinatansya kung handa ba akong makita kung ano ang nasa loob. Huwag kang matakot, Iha. Pagpasok ko, kaagad kong napansin ang kakaibang amoy, halo ng usok ng kandila at kung anong halaman na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito katulad ng amoy ng ibang kwarto sa bahay kasi parang hawig ng insenso eh. Ilang kandila ang sinindihan niya sa iba't ibang sulok ng silid. Sa gitna, may maliit na lamesa na puno ng kung ano-anong bagay, mga garapon na may lamang mga tuyong dahon, mga insekto at mga lumang papel na may nakasulat na hindi ko maintindihan. Chang, ano po ito? Matagal ko nang tinatago ito sa inyo. Ayoko na sanang gamitin ng mga ito eh. Pero hindi ko ugaling tumingin na lang kapag may taong sinasaktan. Chang, huwag niyo pong sabihin na… Oo, Iha. May alam akong paraan para turuan ng leksyon si Jewel. Chang, pangkukulam po ba ito? Sandaling natahimik ang ginang. Tanging hininga lang ang maririnig. Hindi lahat ng pangkukulam para makapanakit, Iha. Minsan, ginagamit ito para iparamdam sa isang tao ang bigat ng kasalanan niya. Diyos ko, pero hindi po ba delikado yan? Mas delikado ang taong walang takot gumawa ng mali, Iha. Lalo na ang mga kagaya ng pamangkin ko. Napatingin ulit ako sa mesa. Sa isang sulok, may nakita kong maliit na piraso ng tela, parang punit na damit. Bigla kong naalala, suot yun ni Jewel kanina. Nanlamig ang buo kong katawan. Chang, paano niyo po nakuha yan? Umalis siya kanina, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para kunin ang ilan sa mga gamit niya. Ano pong mangyayari kay Jewel? Hindi kagad siya sumagot. Sa halip, kumuha siya ng isang kandila at sinindihan pa ito. Konting bangungot lang naman para magtanda siya. Gusto mo ba talagang matuto siya o gusto mo lang gumante? Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ako kagad nakasagot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, napaisip ako, hanggang saan ba talaga ang kaya kong gawin? Hindi po ako masamang tao, Miss Winnie. Pero ng mga oras na yon, parang gusto kong gumante. Napalunok ako. Nanatili akong nakatayo habang pinagmamasdan si Chang Loleng. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at inayos ang mga gamit. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok tsaka naglagay ng kung anong pulbo at tuyong dahon. Sumunod, sinindihan niya ang isa pang kandila at inilapit yun sa gitna. Umupo ka dito sa tabi ko, Iha. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi, ha? Sige po. Chang, sigurado po ba kayo rito?
Minsan iha, kailangan natin bigyan ng leksyon ng isang tao para matuto. Matagal ko na talagang gustong gawin ito kay Jewel pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Kinakabahan po kasi ko eh. Huwag kang matakot, nandito ako. Ipinatong niya ang tela sa ibabaw ng mesa. Kumuha siya ng maliit na karayom at marahang tinusok yun sa tela. Napakagat ako sa labi. Hindi po ba masama ito? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Pero hindi ko rin hahayaang makalimutan niya ang ginawa niya. Kahit papano, kinikilala ko pa naman siyang pamangkin. Dahan-dahan niyang pinikit ang mga mata niya. Tinaas niya ang dalawang kamay at doon nagsimula ang orasyon. Mahina sa una pero unti-unting lumalakas ang boses niya. Habang sinasabi niya ang mga salitang yon, napansin ko na ang mahinang umihip ang hangin kahit walang bukas na bintana. Sumasayaw ang apoy mula sa kandila, parang may sariling buhay. Gusto kong pigilan ng matanda pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Nagsisimula na ang sumpa. Dahan-dahan ko na itong nararamdaman na tinutumbok ang kinaroroonan ni Jewel. Papasok ito sa kanyang katawan. Sisiksik sa mga kuko at eepekto sa loob ng 24 oras. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang bumalik sa kwarto ko pagkatapos ng nangyaring ritual, Miss Winnie. Basta ang alam ko lang, para akong wala sa sarili nang bumangon kinabukasan. Maaga pa lang, abala na ang buong kabahayan. Iisang selebrasyon na lang ang ginanap, ang Thanksgiving at ang debut party ni Jewel. Kahit wala na siya sa bahay, tinuloy pa rin namin ang plano dahil marami ng bisita ang inaasahan. Gusto ko rin siyang makita para magkaroon ng part 2 ang sabunutan namin. Tahimik akong nagpaganda sa isang kwarto sa hotel kung saan ang venue, pero wala akong maramdaman na excitement. Sa halip, kabado at magulo ang isip ko lalo na sa nangyari kagabi. Sana walang mangyaring masama. Huwag kang mag-alala at magiging ayos lang ang lahat, iha. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang programa. Isa-isa namang dumating ang mga bisita. Puno ng ilaw at dekorasyon ng buong venue. Maririnig ang mahihinang tugtog ng musika at usapan ng mga tao. Sumisilip-silip lang ako sa Thanksgiving party. Maliban kasi sa akin, may pinagkakatiwalaan din naman ako na pwedeng mag-facilitate ng party. Mas nag-focus ako sa birthday celebration ni Jewel. Naririnig ko ang palakpakan ng mga tao. Isa-isa nang tinatawag ang mga lalaki na magbibigay ng roses. Nakaupo lang ako sa gilid, tahimik na pinanonood ang nangyayari. Hanggang sa tawagin ang pangalan ni Jake. Ano? Ang kakapal talaga ng mukha nila. Pagkatapos nila akong pagtaksilan, nagawa pa talaga nilang magpakita rito ng magkasama. Hayaan mo, iha. Huwag mo nang problemahin ang pamangkin ko. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magsaya ngayon. Dahan-dahang lumakad si Jake papunta sa gitna. Maayos ang suot niya pero hindi niya maitago ang kaba sa mukha niya. At ang kasunod niya, si Jewel. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nakatayo siya sa gitna, nakasuot ng gown, parang walang nangyari kagabi. Nakangiti pa siya, parang wala siyang ginawang katarantaduhan kagabi. Ang akala ko hindi sasama ang loob ko kapag nakita ko silang magkasama, pero biglang kumulo ang dugo ko. Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba umalis ka na? Bakit? Party ko to ha, ate. Natural lang na nandito ako. May gana ka pang bumalik pagkatapos ng ginawa mo? Abril, wag dito. Pag-usapan natin to. Tumahimik ka! Hindi ka pa ba nakontento? Kahit sa harap ng maraming tao, kaya mo pa rin akong lokohin? Ikaw kasi ate, ang damot mo eh. Oo nga pala, nagli-live-in na kami ni Jake. Walang iya ka? Bigla akong sumugod sa kanya, pero mabilis akong napigilan ng mga tao sa paligid. Sinubukan kong magpumiglas at tinapakan ng paa ng ilan sa mga kalalakihang humawak sa akin. Wala akong pakialam kahit mukha na akong basagulera dahil sa ginawa kong eksena. Tutal naman, gastos ko ang party na to eh. Galing sa bulsa ko ang pinamili sa mga materyales, sa catering, sa dekorasyon at kaya naman may karapatan akong sirain ang araw na to. Aray! Ano ba?
Siguro, kulang pa sa kakapalan ng mukha mo ang kapal ng cake na to. Abril, tama na. Lubayan mo ko! Taksil! Inginudgod ko ang mukha ni Jewel sa cake. Nagsinghapan ng mga tao. Halos hindi sila makagalaw dahil sa galit ko. Saglit kong binitiwan si Jewel. Nang iahon niya ang mukha niya sa cake, nagulat ako dahil nag-ibang kulay ng mukha niya. Namumutla siya. Teka, bakit ganito? Ano na naman yan? Drama mo yan? Para magmukha akong masama at ikaw ang biktima? Avril, iha, sinabi ko naman sa'yo hayaan mo na siya. Mga taksil ang dalawang ito eh. Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Jewel, ano nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga. Napahakbang ako para sumilip. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. At sa isang iglap, bigla siyang nagsuka. Nagulat pa kaming lahat dahil dugo ang sinuka niya. Nangyayari na, iha. Hindi pwede. Napatingin ako kay Tiang Loleng na nakatayo sa likod. Tahimik lang siya. Nakatingin lang siya kay Jewel. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Sobrang bilis ng pangyayari, Miss Winnie. Isinugod namin si Jewel sa ospital pero walang masabing findings ang doktor. Halos mamutla ako nang makitang nagtatakbo papunta sa nakahigang dalaga si Mang Ricardo. Anak, gumising ka anak. Patawarin mo ko. Anak, kasalanan ko ang lahat ng ito. Tiang, Yan ang sinasabi kong leksyon. ano po bang eksaktong ginawa niyo? Hindi yan ang totoong kulam, kundi ang nasa panaginip niya. Ang ginawa natin kagabi pa talaga umepekto sa kanya, iha, sa pamamagitan ng panaginip. Nakikita niya ang pwedeng mangyari sa kanya kapag pinagpatuloy niya ang pagiging inggitera. Pero bakit po siya nagsuka ng dugo? Ang ibig sabihin niyan, tahimik siyang nagsisisi pero nahihiya siyang aminin. Nalulungkot po ako para sa kanya. Huwag kang malungkot, iha. Dapat lang din maranasan niya yan. Umiiyak na lumingon si Mang Ricardo kay Tiang Loleng. Alam ko kung ano ang kakayahan natin. Pero sana, huwag mo nang palalain ang sitwasyon ng pamangkin mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi naman malala ang ginawa ko sa kanya eh. Pero sana, simula na ito para magbago siya. Malungkot na tumango si Mang Ricardo sa sinabi ni Tiang Loleng. Pinilit niya akong umuwi sa bahay. Hindi talaga humingi si Jewel ng tawad sa akin kahit nung nagising na siya at nangihina. Pero may pag-asa naman daw siyang gumaling, yun ang paliwanag ni Tiang Loleng. Tinanggal na niya ang kulam. Ilang beses din akong dumalaw pero hindi niya ako kinikibo, Miss Winnie. Kaya naman tuluyan na rin akong sumuko. Tutal hindi naman ako ang nauna eh. Sinabi ni Mang Ricardo, masama daw ang loob ni Jewel sa akin dahil nakipagsabuatan ako kay Tiang Loleng para saktan siya. Hindi rin nagpaalam ng maayos si Jewel sa akin nang magpasya si Mang Ricardo na bumalik na lang sila sa probinsya. Siguro po may ganito talaga sa buhay natin. May mga taong darating at mawawala na rin sa maikling panahon. Hindi man ako ang naging masama sa kwentong ito pero nakukonsensya ako dahil alam ko na may parte sa akin na minsan ginusto ko ring gumanti. Sana po may makuhang aral sa kwento ko ang lahat ng mga nakikinig na kahit gaano pala kasama ang ginawa natin sa kapwa, iwasan pa rin natin ang gumanti. Sa ngayon po may asawa na po ako pero hindi si Jake ang nakatuluyan ko. Nandito pa rin si Tiang Loleng at nagsisilbi sa akin bilang yaya naman ng anak ko. Nawala na po ako ng balita kay Jewel nang mapag-alaman kong nabuntis noon sa anak ni Jake. Masakit man po pero may mga bagay talaga na kailangan nating tanggapin at iwasan na gawin ang pagkakamaling nagawa ng iba, yun ay ang angkinin ng hindi naman talaga sa atin. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Sana po sa susunod na upload ko abangan niyo pa rin po at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated.
Maaasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Siyempre po sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.